Tatay, parang masayang-masaya si nanay ngayon. Siya mismo ang naghatid sa akin sa eskwelahan dahil ba, nagtupa ko sa klase? Ang galing-galing ng Nyanyan natin. Kawawang Nyanyan, masaya si nanay. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil babalik na. Ang minamahal niya noong bata pa. Anong itinuro mo sa bata? Sinong nag-utos na tawagin akong nanay? Tita, huwag po kayong magalit. Alam na ni Nian yan ang pagkakamali. Hindi sinasadya ni Nian yan. Siya siksuban siya para lang makita siya. Araw-araw akong naghahatid ng pagkain sa kanya. Akala ko'y katuparan ng pangarap, hindi ko alam. 7 taong pagsasama. Ako pala'y kapalit lang ng minamahal niya noon. Miss, parang nagkakamali ka. Liwenshan, anong iniisip mo? Maaga nang dumating ang eroplano ni Huaishi. Baba ka na, ihatid mo na lang si Nyanyan sa eskwelahan. Suban siya, sobrang init sa labas ngayon. Mahika si Nyanyan mula pa ng isilang. Wala pang masasakyan, mahigit 10 kilometro pa ang layo ng eskwelahan. Tumahimik ka na. 10 kilometro lang yan. Ang arte-arte mo. Tita, huwag po kayong magalit. Baba na kami ni tatay. Liwenshan, matanda ka na. Mas may alam pa ang bata sa'yo. Baba na. CJ, baba na kami. Tatay, hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Paano ka naging magulang? Sobrang init ng panahon. Pinaglakad mo ang batang may hika papuntang eskwelahan. Parang sinasaktan mo ang bata. Kung 10 minuto pang na-delay, baka hindi na nailigtas ang buhay ng bata. Dok, hindi kasalanan ni tatay. Ako mismo ang naglakad. Ang bait na bata naman. Mag-obserba pa ng ilang oras, kung okay na, pwede nang umuwi. Tatay, pwede bang bigyan pa ng pagkakataon si nanay? Sobrang lala ng radiation exposure mo. Multi-organ failure na, walang gamot na pwedeng umubra. 3 buwan na lang ang itatagal mo. Bukas, alis tayo. Pupunta tayo sa isang lugar na maraming mga tito at tita na mahilig kay Nyanyan. Paumanhin, Nyanyan. Wala nang oras si tatay. Gagawin ko ang lahat, ibibigay ko sa'yo. Isang maliwanag na kinabukasan. Hoy, magandang araw, Academician Lee. Ako si Jiang Songhee, gobernador ng Jiang Province. Inyalay ninyo ang lahat para sa bansa. Bayani kayo ng bayan. Sa mga nakaraang taon, nagtago kayo ng pagkakakilanlan at nanirahan sa Jiang Province. Hindi ko kayo agad natuklasan. Pagkukulang ko iyon. Nalaman ko na ang inyong kahilingan, agad kong ipinadala ang aking security team sa inyong tirahan. Academician Lee, nandiyan pa ba kayo? Ipapaalam ko sa inyo kung may kailangan. Segsh, Academician Lee, handa akong tumanggap ng inyong tawag. Kaya, bigyan natin si nanay ng isa pang pagkakataon. Bukas ay kaarawan ni Nyanyan. Kung darating si nanay, sa kaarawan ni Nyanyan, papatawarin natin si nanay, hindi na tayo alis. Yehey!
Saan ka ba galing? Ang tagal mong umuwi, magluto ka na. Liwenchan, anong tinitigilan mo diyan? Mamaya si Bansia. Maghahanda ng salusalo para kay Huaishi. Bilis, magluto ka na. Gusto mo ba kaming mag-asawa ang magluto? Nanay, tatay, may sakit si Nyanyan. Kung may gusto kayong kainin, kayo na ang magluto. Kung gusto ni Subansia ng salusalo, problema niya yon. Ako, aalagaan ko si Nyanyan. Hoy, Liwenchan. Anong nangyari sa'yo? Nagkakasakit ang bata. Normal lang iyan, hindi naman mamamatay, di ba? Anong hinihintay mo? Bilis, magluto ka na. Ano nang hinihintay mo? Bilis na. Bansia, bakit ka napangasawa ng isang duwag na asawa? Kasalanan mo yan, noon kung hindi ka. Nagmadali sa kasal ni Bansia, hindi siya mapapangasawa nito. Tatay, gutom na ako. Sige, pumasok ka sa kwarto at magpahinga, magluluto na ako. Nagpapanggap, bilis na. Subansia, ito ang huling pagkain na iluluto ko para sa'yo. Sa pagkain ito, tatapusin natin ang 7 taon nating pagsasama. Nay, tay, nakauwi na kami. Nandito si Huaishi. Pagod na kayo. Tingnan mo si Huaishi. Ang guwapo mo pa rin. Balita ko, kakagaling mo lang sa ibang bansa. Tapos direkta ka nang nagtrabaho sa Kapitolyo bilang supervisor. Sakto kayo ni Bansia, parang langit at lupa. Bagay na bagay. Hindi tulad ng isang walang kwenta. Buong araw, luto lang ng luto sa kusina. Mali ka, Nay. Si Huaishi ngayon, hindi na supervisor. Siya ang chief secretary ng Kapitolyo. Ang bilis, Chief Secretary na ng Kapitolyo. Isang yapak niya, yayanig ang buong Jiang Province. Sobra na ang impluensya niya. Tay, Nay, biglaan ang pag-uwi ko. Wala akong dala, kunting pasalubong lang. Naku, hindi mo na kailangang magdala. Sobra-sobra na. Huaishi, opo ka. Liwenchan, ano ba naman yan? Alam mong may salusalo para kay Huaishi. Bakit ngayon ka pa nagluluto? Tinatanong mo kung bakit. Sasabihin ko sa'yo. Alam mo ba, iwan mo kami ni Nyanyan sa kasara kanina. Kumusta si Nyanyan? Ano naman ang mangyayari? Maging lalaki ka naman. Huwag kang maghinanakit. Nyanyan, Bansia, huwag mong sisihin si Kuya Lee. Baka may nangyari. Kaya siya naantala. Sage, samahan mo muna si Natay at Nay. Tutulungan ko si Kuya Lee. Tingnan mo si Huaishi, tapos ikaw. Kung kaya mong maging kasing galing niya, kahit 10%, hindi ka ganyan kawalang kwenta. Nakakadismaya. kung gusto mo talagang tumulong, hiwa-hiwain mo na lang yang gulay. Liwenchan, lalaki ako. Paano pumapasok ang lalaki sa kusina? E di umalis ka. Galit ka ngayon? Sabihin ko sa'yo. Kahit anong bite mo kay Bansia, sa puso niya, pampalit mo lang ako. Maniwala ka, isang tawag ko lang, kahit saan. Babalik si Bansia sa akin. Huwag kang makunwari, alam ko ang lahat. Naiwan ka sa tabi ni Bansia. Ano ba ang balak mo? Sasabihin ko sa'yo, ngayong bumalik na ako. Mula ngayon, wala nang lugar para sa'yo dito. Huaishi, anong nangyari, Huaishi? Kuya Lee, alam kong galit ka sa puso mo. Pero kung matatanggal ang galit mo sa pagpalo sa akin, handa akong paluin mo ako. Liwenchan, ngayon natuto ka na bang? Manapak ha, lalaki na nanakit sa pamilya, talagang hindi maintindihan. Umalis ka. Ngayon din, umalis ka sa bahay na ito. Mula ngayon, wala nang lugar para sa'yo dito. Huaishi, kumusta ka? Okay ka lang ba? Liwenchan, hayop ka. Naglakas loob kang saktan si Huaishi. Ipapulis kita. Tawagan mo na ang pulis. Tumigil na kayo. Tumahimik kayong lahat. Liwenchan, ikaw.
Aalis na ako. Bansia, kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nagali si Kuya Lee. Wala itong kinalaman sa'yo. Kasalanan ko, masyado ko siyang pinalalambot. Huwag kang mag-alala. Babalik siya. Wala siyang kikitain kahit piso. Paano siya talagang makakaalis sa akin? Subansya, bukas na ang huling pagkakataon mo. Academician Lee, magandang araw. Ako po si Kapitan Wang Hao, ng Governor's Guard Team. Nakarating na po sa paligid ng address na tinukoy ninyo. Handang maghintay ng inyong utos. CJ. Salamat, Kapitan Wang. Isang karangalan po ang makapaglingkod sa inyo. Papa, pupunta ba si Mama para sa birthday ko? Yan. Pupunta si Mama. Yehey! Tara na. Mama, Yan, halika. Ito si Inang Tsu. Binili niya ang regalo para sa'yo. Gusto mo ba? gusto ko. Salamat, Inang Tsu. Ang bait-bait ni Inang Tsu sa akin. Ang bait mo naman. Mama. Sino ka? Huwag mo akong tawaging Mama. Ito ang Inang Tsu ko. Ako lang ang may Inang Tsu. Yan. Anong sinabi mo sa akin kanina? Eh, tita. Kapitan Wang. Pumunta ka rito. Sandali lang, ER Lee. Nandito na kami. Subansya, ngayon ang kaarawan ng tunay mong anak na babae, nandito ka pa rin. Sa pagsalubong sa anak ng ibang lalaki, Ngayon, kaarawan ni Yan. hindi ka karapat-dapat maging ina ni Nyanyan. Li Wenchan, alam mo ba ang sinasabi mo? Anong lakas ng loob mo para magsalita sa akin ng ganyan? Bro Lee, sobra na yan. Pareho tayong lalaki. Bakit kailangan mong maging ganito kahangin? Kung gusto mo, ang party na ito, ipagkakaloob ko na lang sa iyo. Pwede naman kaming maghanap ng ibang lugar ni Yan. Yan, alis na tayo. Huwag. Si Momitsu ay akin lang. Huwag kang magalit, Waishi. Ganito talaga siya, yung mga walang kakayahan. Laging maini ang ulo. Mabait ka, yan. Huwag kang umiyak, okay? Bumili ako sa'yo bukas na mas malaking manika. Momitsu, ano sa tingin mo? Nanay. Nyanyan. Huwag kang umiyak, Nyanyan. Li Wenchan, wala kang silbi. Sa sarili mo, okay lang. Ngayon, naglakas loob ka pang. Sumagot kay Bansia, noon, bulag kami. Nang papayag kaming ikasal ka sa amin. Ikaw, ang liit-liit mo mula ulo hanggang paa. Anong parte mo ang maihahambing kay Huaishi? Diretsuhin na kita, hindi ka namin kailanman. Itinuring na manugang. Ang manugang namin ay si Huaishi lang. Ikaw at si Bansia. Bukas, kumuha na kayo ng divorce. Nanay, huwag. Hindi na kailangan bukas. Ito ang kasunduan sa diborsyo. Pirmado na ako. Nyanyan. Sumama ka sa akin, tatay. Anak ko rin si Nyanyan. Mula ngayon, hindi na. Li Wenchan, akala mo ba dito? Pwede kang umalis ng basta-basta. Kung gusto kong umalis, wala sa inyo ang makakapigil sa akin.
E.R. Lee. Sino kayo? Anong karapatan ninyong dalhin siya? Ako ay personal na gwardiya ng gobernador, inutusan na dalhin si E.R. Lee. Anong personal na gwardiya ng gobernador? Ako ang sekretarya ng gobernador. Bakit hindi ko alam? Broly, sobra na talaga ito. Paalang galitin si Bansia. Nagdala pa ng ganoong grupo para magpanggap at lokohin si Bansia. Naisip mo ba ang nararamdaman ni Bansia? Li Wenchan, may sense pa ba yung ginagawa mo? Bakit hindi mo nalang ilaan ang oras mo sa mga importanteng bagay? Sa mga maliliit na bagay na to, naloloko ka pa. Grabe, sobrang disappointed ako sa'yo. Wala kang kinikita. Gumagastos ka ng malaki para mag-hire ng mga extra. Ang gastador mo talaga. Bansia, pirmahan mo na yung divorce papers. Paalisin mo na yan, palayun mo. Kuya Lee, magsorry ka na kay Bansia. Kapag nagalit talaga si Bansia, wala ka ng pag-asa. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Humingi ka ng tawad sa akin. Tandaan mo, isang bises lang to. Hindi na kailangan. Kapag lumabas ka ngayon, huwag ka nang bumalik. Tatay, anong nangyari sa'yo? Bilis, dalhin si Academician Lee sa ospital. Kuya Lee, no offense ha, pero yang style mo, luma na yan. Una nagpanggap, ngayon naman nagkukunwaring may sakit at nagdugo. Gusto mo lang maawa si Bansia sa'yo. Mukhang napapanood mo ng sobra, yung mga short drama. Payo ko sa'yo, magbawas ka sa panonood, magtrabaho ka na lang. Sayang gawa-gawa lang. Katulad mo, mas mabuti pang mamatay na. Para hindi mo na kami pahirapan pa. At ang magandang relasyon ni Bansia at Huishi. Tama nga. Mamamatay na tatay mo. Li Wenchan, ngayon. Nakakadiri ka na lang. Hindi ka ba nagbabanta? Ang divorce. Sige, pagbibigyan kita. Bansia, huwag mong pipirmahan yan. Kapag pumirma ka ngayon, mapapahadyan ka. Ng assets mo. Sa assets mo ngayon, kalahati, ay halos 50 milyon. Kaya pala, ang lalaking to, ang sipag. At inasikaso pa ang divorce papers. Target pala ang kalahati ng assets ni Bansia. Grab, ang calculative. Li Wenchan, wala kang makukuha kay Bansia, kahit piso. Li Wenchan, nagkamali ako sa'yo. Para makuha assets ko, ang galing mong magpanggap. Huwag ka nang magukunwaring may sakit. Gusto mong maghiwalay? Sige, pero ako ang mag-file. Bahala ka. Anak, tignan mo siya, tapos si Huishi. Parang isa sa langit, isa sa lupa. Noon, bulag kami ng tatay mo nang pinakasalan mo siya. Huishi, naalala ka ng tita. Gadwat ka ng abogasya, ikaw mismo. Gawa ng kasunduan sa paghihiwalay para kay Bansia. Ah, parang hindi maganda yon. Anong hindi maganda? Kapag hiwalay na si Bansia, ikaw na ang magiging manugang namin. Li Wenchan. Kumusta? Nagsisisi ka na ba? Sabi ko na nga ba, hindi ka alis sakin. Sayang lang, wala ka ng pagkakataon ngayon. Ginangsu, ako ang abogado ni Jilly para sa paghihiwalay. Umirma na si Jilly sa kasunduan na usang loob niyang isusuko ang lahat ng ari-ariam. At lalayas ng walang dala. May oras po ba kayo? Bansia. Ito. Academically, ako po Siksuling. Simula ngayon, ako na po ang iyong personal na kalihim sa buhay. Ikaw na ang bahala kay G Academically. Nag-anyaya na ang gobernador ng pambansang doktor mula sa Shangjing. Darating sa mga araw na ito. Huwag kayong mag-alala, Kapitan Wang, aalagaan ko sige academically. Subansya, tapos na ang lahat.
Bansia, dahan-dahan lang. Bansia, kuya, Panpan, bakit ka nandito? doktor sa ospital na ito ang boyfriend ko. Hinahanap niyo si Liwenshan, di ba? Nakita ko siya kanina. Sinabi ng boyfriend ko sa akin na wala naman talaga siyang sakit. Anak, sabi ko sa'yo, nagapanggap lang ng sakit si Liwenshan. Gusto lang niyang makuha ang awa mo. Nakakasuka ang mga duwag na ganyan. Panpan, totoo ba yan? Magkaibigan tayo. Pinakamatalik na magkaibigan. Paano kita lulukohin? Tiningnan mismo ng boyfriend ko ang record sa computer. Masyado siyang malusog. Bansia, may mga bagay na ayaw ko sanang sabihin. Pero kung hindi ko sasabihin, hindi patas sa'yo, Bansia. Una, nagpanggap si Kuya Lee, tapos nagkunwaring may sakit. Ginagawa lang niya, yon para lokohin ka. At yung tawag ng abogado kanina, pek lang yon. Hindi ko akalain na ganoon pala si Kuya Lee. Liwenshan, sinungaling ka. Ang kapal na mukha mong lumabas. Ano nang ginagawa mo? Masama ang lagay ni Gi academically. Nanay, huwag mo nang saktan si tatay, please. Kasalanan lahat ni Nian Yan. Kung gusto mo manakit, ako na lang si Nian Yan ang saktan mo. Tumahimik ka. Huwag mo akong tawaging nanay. Bansia, kung tunay kang ina pa rin. Huwag mong ibalik ang galit mo kay Nyan Yan. Anong karapatan mong moralidad ang ipangkulong sa akin? Nagbayad ka ng artista, nagkunwaring may sakit, naghanap pa ng peking abogado. Ginusto mo ang aking yaman, Liwenshan. Hindi ko inakala noon na ganito ka pala katuso. Sige, pera lang ang gusto mo, diba? Bibigyan kita. Anak, bakit mo siya bibigyan ng pera? Walang kwentang tao yan. Dapat siyang umalis ng walang dala. Kahit sentimo ay hindi mo dapat ibigay. Kuya Lee, kaya pala gusto mong makipaghiwalay kay Bansia. Gusto mong makuha ang kalahati ng ari-arian ni Bansia para makapagtakas ka sa iba. Hindi ba kasalanan ito sa sesyon ni Bansia? Nandito ako para alagaan si Academician Lee. Huwag kang magsinungaling. Gumawa ng masama, gusto mo pang magpanggap na mabait. Tumahimik ka. Kuya. Heishi. Weishi, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kung mapapawi ang galit ni Kuya Lee sa pamamagitan ng pambubugbog sa akin, handang-handa akong magparaya. Tara na. Hinte, nanakit ka, tapos alis ka na lang. Magsorry ka kagad kay Huishi. Siya ang nagsisinungaling tungkol sa akin. Pero ako pa ang pinapasensya mo, Bansia. Nawawala na ba ang pagkaunawa mo sa tama at mali? Ikaw ang nagsasabi sa akin ng tama at mali. Tumingin ka nga sa sarili mo sa salamin. Sa buong pagkatao mo, anong meron ka? Nang kayang pantayan si Huishi. Dapat nga magpasalamat ka. Malaki ang puso ni Huishi. Hindi ka niya pinapansin. Magsorry ka na. Basura lang ang tatay mo. Sobra na kayo. Binabalaan ko kayo. Kung may mangyaring masama sa kalagayan ni Academician Lee, walang sinuman sa inyo ang makakatakas sa pananagutan. Binabalaan mo kami. Akot na takot ako. Ang galing mong umarte. Liwenshan. Magano ba ang talent fee ng artista mo? Siya nga pala, ang kuya ko, ay Chief Secretary ng Governor's Mansion. Ang pananakit sa kanya ay parang nanakit ka na rin sa Governor's Mansion. Liwenshan, maghanda kang makasuhan. At mabulok sa bilangguan. Assistant Son. Siya ang pinakamamahal na katulong ng gobernador. Bansia, yung proyektong sinabi mo sa akin noon. Ang huling nag-approve at nag-desisyon ay si Assistant Son. Ako na ang lalapit para bumati. Assistant Son, bakit po kayo nandito? Sino ka? Assistant Son? Baka hindi ninyo ako matandaan. Ako si Xiao Gu mula sa Secretariat Office. Noong huling pagbisita ninyo sa aming opisina, nakapagkamay po ako sa inyo. Parang may konting naalala ako. Bansia, yung kuya ko, para sa mga bagay na may kinalaman sa'yo, hindi siya nagkulang sa pagtulong at pag-asikaso. Gayong gabi, dapat mong gantimpalaan siya ng mabuti. Talagang may pinag-aralan at may ambisyon si Huishi. Hindi tulad ng ilang walang kwenta, na wala man lang na itulong. Ngayong nandito na ang mga tao mula sa Governor's Office, tingnan natin kung paano mo pa. Wala akong sinungaling sa simula pa lang, bakit ko kailangang magtakip? Liwenshan, hanggang sa puntong ito na, ipagpapatuloy mo pa rin ba ang pagpapanggap? Sige, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Humingi ka agad ng tawad kay Huishi. Basta humingi ka lang ng tawad,
hindi kita pakakawalan. Matutulungan pa kita na makiusap kay Huaishi para magsalita siya na mabuti tungkol sa iyo sa harap ng gobernador. At paano ay mawasan ang sa'yo? Anak, para sa taong tulad niya na may masamang balak, dapat lang na ipakulong mo siya. Tama. Para sa ganitong klaseng taong walang utang na loob, bakit mo pa bibigyan ng pagkakataon? Nakakatawa talaga. Sinong nagbibigay ng pagkakataon sa kanino? Subansya. Hanggang ngayon, akala mo ba na ang proyekto mo ay si Huaishi ang tumulong para maaprobahan? Kung hindi siya, sino pa? Kung hindi si Huaishi, ikaw kaya ang walang kwentang ito. Academician Lee, nakiusap na ako sa mga pambansang doktor mula sa Shangjing at sa pinakamahusay na medical team sa buong mundo para gamutin ang inyong karamdaman. Kasama na rin ang hika ng inyong anak na babae. Naniniwala ako na pareho itong magagaling. Salamat. Kayo ay isang bayani ng bansa. Kung wala kayo, at ang inyong sakripisyo sa pananaliksik noon, hanggang ngayon ay sinusupil pa rin tayo ng mga dayuhan. Nga pala, noong mga nakaraang araw, ang kumpanya ng inyong asawa na si Subansya ay may isang proyektong ipinasang aprubahan sa akin. Ang proyektong ito ay may kinalaman sa buhay o kamatayan ng kanyang kumpanya. Ano sa palagay ninyo ang dapat kong gawin? Siya at ako. Sa huli ay mag-asawa pa rin naman. Sige, naiintindihan ko na. Tara. Assistant Son, magandang araw. Ako si Subansya mula sa Tsu Group. Noong nakaan, pumunta ako sa opisina ng gobernador para magbigay ng proposal at nagkita tayo noon. Ikaw si MRS Lee, di ba? MRS Lee, binabati kita. Naaprubahan na ng opisina ng gobernador ang proyekto mo. Pwede na magsimula kahit kailan, handa na kayo. Kung may problema sa proyekto, magsabi lang sa akin. Salamat, Assistant Son. Maraming salamat. Tingnan mo si Huaishi, 1 kilos lang. Ay natapos na niya ang proyektong worth bilyon para kay Bansya. Hindi tulad ng walang kentang iyon, puro gastos lang. Huaishi, salamat. Si Li Wenshan, ang pagkatao niya sa opisina ng gobernador. Siguradong habang buhay na siyang makukulong. Bansya, pinrepare ko na ang divorce agreement sa daan. Pirmahan na natin ngayon. Pa hindi maapektuhan ang proyekto mo dahil sa kanya. Academician Lee. Ikaw nga pala. Pinadala ko ng gobernador para bisitahin ka. Nasa ibang probinsya siya. Para mag-inspeksyon kaya hindi siya makakapunta. Inutusan niya akong magdala ng taos pusong paghingi ng tawad at pagbati. Ito ba ang anak mo? Ang kid. Inayos na namin ang pinakamagandang paaralan sa probinsya. Sa ilang araw, pwede na siyang pumasok. Ano ba to? Totoo pala ang sinabi niya. Ako pala, ang mali sa kanya. Assistant Son, hindi maganda ang pakiramdam ni Academician Lee. Hindi siya dapat magsalita ng matagal. Sig, ako ang may kasalanan, Academician Lee. Magpahinga ka. Ipapasa ko ang kalagayan mo sa gobernador ng buong katotohanan. Bansya, mali ang pagkakilala sa iyo ni Assistant Son. Naalala ko, may matandang academician na Lee. Sa opisina ng gobernador, pero 70 taon na siya. Paano pwedeng si Li Wenshan yon? Hahanapin ko. Ito. Ayos. Pati si Assistant Son ng gobernador. Ginagago ni Li Wenshan. Baka gusto niyang mawala ang ulo niya. Bansya, makipag-divorce ka na sa kanya. Baka madamay ka.
Alam ko. Grabe talaga ang ugali ng mga to. Buti na lang mabait si Academician Lee. At hindi niya pinansin. Kung hindi, kawawa ang mga to. Makakulong kayong lahat. Huwag kang magalit, tatay. Kwentuhan kita. Kwento ng maliit na pato. Gusto mo? CJ, Noong unang panahon, may maliit na pato na laging nag-iisa. Dahil wala pa siyang nakikitang kaibigan. Isang araw, nagpa siyang humanap ng kaibigan. anong nangyari? Ano nang ginagawa ninyo? Hospital ito. Pwede kitang ipatawag sa pulis. Ay report mo? Subukan mo nga. Nagpapanggap na iayi ng gobernador. Darating na ang mga otoridad. Ikaw ang unang huhulihin. Ikaw, at ikaw. Liwenchan, pinilit mo ako nito. Ang pagkatao mo ngayon, sobrang nakakadismaya. Pirmahan mo na ang kasulatan ng diborsyo. Pagkatapos, bibigyan pa kita ng 10 milyon. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Sandali. Hindi ka ba mag-iisip muli? Pirmado na ako. Ikaw naman. At yung 10 milyon, hindi ko kailangan. Anak, ano ang inaantay mo? Pirmahan mo na. Anak, kapag napirmahan mo na to, maliligtas na tayo. Sa pabigat na si Liwenchan, siya, nagpapanggap na iayi ng gobernador, nandaya pa sa espesyal na asistan. Siguradong mapapahamak siya. Huwag tayong masama sa kanyang barkong sira. Bansiya, kapag kailangan magdesisyon ka, huwag magpahama. Yan, kumusta ka? Doktor. Nasaan ang doktor? Doktor. Yan. Nanay. Tita Tsu, masakit ang tiyan ko. Yan, anong nangyari sa'yo? Baka food poisoning yan. Nakamamatay yan. Dalhin na sa emergency room. Nga. Bilis. Dali. Doktor, anong nangyari? Doktor. May malaking aksidente sa kalsada kanina, mga biktima. Sinalo lahat ng emergency room sa buong ospital ngayon. 1 kwarto na lang ang bakante. Sinong unahin ninyo? Magdesisyon na kayo. Yan, sana. Hindi ka magkaroon ng problema. Kung may mangyari sa'yo, paano na ako mabubuhay? Alam mo naman si Bansiya. May anemia si Yan, hindi siya pwedeng maghintay. Nanay, masakit ang tiyan ni Yan. Anak, bakit ka pa nag-aalangan ngayon? Siyempre, unahin natin si Yan. Asthma lang naman si Linyan. Hindi naman siya mamamatay agad. Bilis. Dalhin na si Yan sa emergency room. Dok, unahin niyo si Yan. Doktor. Nanay. Assistant Son, buti na lang dumating ka, si Liwenchan. Nagpanggap pa siyang bisita ng gobernador. Dapat tarusahan mo siya ng husto. Ang pagkatao ni Academician Lee, hindi basta-basta lang. Mapag-alinlanganan. Buksan agad ang EIE Emergency Channel. Dalhin sa EIE Resuscitation Room, ako mismo ang mag-operasyon. Pailigtas ang anak ni Academician Lee. Tatay, ayaw na sa akin ni nanay. Mamamatay na ba ako? Okay ka lang, nandito si tatay. Nandito si tatay, huwag kang matakot. Matapang ang atin yan. Tatay, umalis na tayo dito.
Ayoko na sa bahay na yon. Nyan. Kapit lang nyan. Bilis, ihanda ang defibrillator. Academician Lee, gagawin ko ang lahat. Para masiguro ang buhay ng anak mo. Yan. Wala namang problema, nilalamig lang. Magdamit ka ng makapal pag-uwi, mga simpleng problema lang. Huwag nang ubusin ang resources ng resuscitation room. Salamat, Doc. Salama. Kuya. Heshi. Tatay, Heshi. Lee Wenchen. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na manakit? Hayop ka, abusado. Ngayon sinaktan mo ang kuya ko. Bukas si Bansya naman, sa susunod. Papatay ka na. Walang kwenta ka. Sinaktan mo si Huaishi, lalabanan kita. Pakikinggan nyo. Kung may mangyari kay Nyan ngayon, papagsisihan niyong lahat. Academician Lee, ang katawan ninyo. Ako. Ayaw ko nang makita ang mga yan. Bitawan nyo kami. Bitawan. Kuya, okay ka lang. Ang lala ng ginawa nila. Grabe naman si Lee Wenchen. Hinayaan niya akong lokohin ni Assistant Son tapos ako pa ang sinunto. Sasampahan ko siya ng reklamo sa gobernador. Kapag lumabas ang katotohanan, tingnan natin kung paano siya mamatay. Huaishi, sigurado ka bang? Nagloloko lang si Lee Wenchen. Paano kung totoo ito? Hindi pwedeng totoo yan. Bansya, ikaw ang asawa niya. Pagkatapos ng ilang taon, hindi mo pa ba siya kilala? Anak, 7 taon na ang nakalipas. Say Lee Wenchen. Ano pa ba ang nagawa niya kundi gastusin ang pera mo? Pumirma na siya sa divorce papers. Pirmahan mo na at mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala dito. Nagpapanggap lang si Lee Wenchen. Kapag nakausap ko ang gobernador, siguradong wakas na niya. Huaishi, mula ngayon. Dito ka na tumira sa amin. Tutal, ikakasal naman kayo. Ni Bansya. Ah, parang hindi naman tama. Pero kung inaanyayahan na ako ni tita, hindi na ako magpapakumbaba. Mabuting manugang. Ara na. Umuwi na ako. nanay, dumating ka na. Miss na miss kita, Nyan. Umuwi ka na, mahal. Maghugas ka ng kamay, kakain na tayo. Sage. Tita Tsu, nasaan ang mga snacks at laruan na ipinangako mo sa akin? May sakit si Tita Tsu ngayon. Hindi siya maganda ang pakiramdam. Kaya nakalimutan niyang. Bilhan siya niyan. Bukas na lang. Bukas siguradong. Alalahanin ni Tita Tsu na dalhan siya niyan, okay? Masama si Tita Tsu. Nangako ka sa akin. Nabibilhan mo akong snacks at laruan. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Bansya, ikaw rin. Bakit ka nagsasabi na hindi totoo? Sa harap ng bata. Nanay, sabi ko nga, may sakit ako ngayon. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Hindi naman siya niyan ang nagpasakit sa'yo. Bakit ka sumisigaw? Matatakot ang bata. Wala pang kinainan. Tatay, masama si Tita Tsu. Nangako siya sa akin na bibilhan niya ako. Hindi siya tumutupad sa pangako tungkol sa merienda at laruan. Hindi siya mabuti sa akin. Kailangan mo siyang pagsabihan. Huaishi, huwag mong sisihin si Bansya. May sakit siya ngayon, hindi talaga sinasadya. Huaishi, huwag kang magalit. Papapuntahin ko na si Bansya para bumili. Ito, tita, may sakit si Bansya.
Paano mo siya mapapapunta para bumili? Kasalanan ito niya yan, hindi siya marunong. Tatay, gusto kong merienda, gusto kong laruan. Sage, kung hindi ka bibigyan ni Momitsu, dadalhin kita ng tatay, okay? Bansia, dahil nangako ka na sa bata, kailangan nating mapakita na magandang halimbawa. Hindi mo ako masisisi kung hindi kita inalagaan, di ba? Siyempre naman, Huishi, pumunta ka na. Ako ang may kasalanan sa nangyari ngayon. Bansia, alam kong ikaw ang pinakamabait. Magpahinga ka ng mabuti. Si Momitsu ay isang masamang tao na hindi tumutupad sa pangako. Tama na, huwag kang malikot. Ang ganda-ganda ng anak kong si Yanyan, marunong pang gumawa ng nakakatawang mukha. Hindi tulad ni Lin Yanyan, yung maliit na pabigat. Nanay, huwag mo nang sabihin yan tungkol kay Yanyan sa hinaharap. Anak, ano ba ang sinasabi mo? Si Yanyan. Anak, hindi ka pa ba nakaka-move on sa batang yun? Bansia, kailangan mong ituwid ang pananaw mo. Kung mapapatuloy ka sa pagiging indesiso, at mawala sa iyo ang lalaking kagaya ni Huishi, magiging pagsisisi mo yan. Nanay, inumin mo ang gamot mo para gumaling ka. Umalis ka dito, nakakainis ka. Huwag kang makita sa harap ko. Yan, may sakit si nanay, hindi siya maganda ang pakiramdam. Kaya siya nagalit. Maglaro ka muna, ako ang mag-aalaga kay nanay. Ayoko. Alam kong nahihirapan si nanay, gusto ko siyang samahan. Hindi ako natatakot pag pinagalitan ako ni nanay. Binabati kita, Academician Lee, matapos ang isang buong pakikipaglaban, sa wakas, gumaling ka na sa malubhang sakit. Sa totoo lang, pa sa kondisyon mong tulad nito, isang matinding lumang sakit na nakarecover, kahit ako. Wala akong 30% kumpiyansa. Ito talaga ay, pagpapala ng langit, Academician Lee. Hindi ka pa dapat mamatay. Maraming salamat, Ginoong Je, sa paggamot sa akin at kay Yanyan. Ang iyong kabuting loob na parang muling pagkabuhay. Hindi ko malilimutan. Walang anuman, Academician Lee. Ginoong Jish, ako na ang maghahatid sa inyo. Tatay, pag gumaling na tayo, kailangan na ba tayong umalis sa lugar na ito? Di ba? Hindi na ba natin makikita ulit si nanay? Yan. Gusto mo bang mamuhay kasama si nanay? Aalis tayo rito. Papunta sa isang lugar na kailanman ay wala ng nanay. Bansia, kain na. Anong nangyari sa'yo? Kanina pang gutom, di ba? Heishi, pwede mo ba akong lutuan? Ayaw ko masyado ng takyaw. Bansia, nagkakamali ka ba? Lalaki ako ay. Paano pwedeng pumasok sa kusina at magluto ang isang lalaki? Lewenshan, kung nandito ka sana, siguradong hindi mo ako papayagang kumain ng takyaw. Mahal, sariling luto ko itong sabaw na manok para sa'yo. Hindi pa ganap na gumagaling katawan mo, humiga ka lang, ako na ang magpapakain sa'yo. Mahal, sabihin mo lang sa akin kung ano nang gusto mong kainin, lulutuin ko para sa'yo. Subansia, hindi naman kaya na naalala mo na naman si lalaking Liwenchen? Marunong siyang magluto. Pero mas malaki ba ang pagmamahal niya sa'yo kaysa sa akin? Huishi, huwag kang magalit. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano nga ang ibig mong sabihin? Sabihin mo. Bakit ang damot ni Momitsu? Tatay, huwag na natin siyang pansinin. Samahan mo na lang akong maglaro. Subansia, hindi ko akalain na. Hindi mo okay sa lalaking yon. Nagbago ka na. Nalulungkot talaga ako. Sa mga susunod na araw na ito, huwag muna tayong mag-usap. Bibigyan kita ng oras, pag-isipan mong mabuti.
Bansia, paano mo nagawa na dahil kay lalaking Lewensyan ay magali at mag-away ka sa kuya ko? Malinaw namang kasalanan niya yon. Paano nangyari yon? Sinabi sa akin ng kuya ko na ikaw ang may sakit. Hindi ka na inalagaan, kaya sinabi mong hindi siya kasing narinig. Lalaking Lewensyan. Kaya siya nagalit at nakipag-away. Yan ba ang sinabi niya sa'yo? Kung hindi, bakit pa kita inawag para mag-usap tayong dalawa lang? Hindi naman kaya na iniisip mo pa rin si Lewensyan, ang lalaking yon, kaya pala nagalit ng ganyan ang kuya ko. Sabihin mo, anong meron siya na wala ang kuya ko? Bukod sa pag-aalaga ng bata, wala na siyang ibang kayang gawin. Mahalagang kasanayan ba? Marunong siyang magluto. Bansia, bobo ka ba? Anong silbi ng pagluluto? Kilala ba niya ang gobernador? Sa karera, may halaga ba siya sa'yo? Paglabas, nakakadagdag ba siya ng prestihiyo? Di mo na ba naalala kung sino ang nagtagumpay sa proyekto ng kumpanya mo? Kuya ko, ang lalaki. Kailangang magbigay ng proteksyon. Yung lalaking, puro kusina lang, hindi tunay na lalaki. Sige na. Alam mong totoong gusto ka ng kuya ko. Nasaktan mo talaga siya ngayon. Makinig ka. Umayos ka at magpakumbaba sa kanya. Tama ka. Ang lalaking gusto ko, parati na tulad ni Huaishi. Hindi dapat ako humihiling ng sobra. Ayon, kaya madali lang ang lalaki. Yan. Gusto mo ito? Ayoko. Yan, nakalimutan kitang bigyan ng regalo. Mali si Momitsu. Humihingi ako ng paumanhin. Ngayon, anumang regalong gusto mo. Pangako ko, bibilhin ko. Okay. Mabuhay si Momitsu. Pinakamabait si Momitsu. Huaishi, mali ako nang nagalit ka. Humihingi ako ng paumanhin. Mapapatawad mo ba ako? Bansia, paano mo? Nagalit si Huaishi. Huaishi, kung may ganito ulit, sabihin mo sa akin, ako ang kausap sa kanya. Bansia, swerte mo. Sa lalaking tulad ni Huaishi, biyaya ng kapalaran yan. Bansia, bakit ako magagali sa'yo? Hindi ako tulad ni Lewensyan, yung makitid ang isip. Nitong nakaraang araw, sinusubok lang kita. Tatay, tigil na. Gusto ko ng laruan. Sige, bibili tayo ng laruan. Tara. Yan, tingnan mo ito. Titatsu. Ang mahal nito. At ayaw ni Nian dito. Kaarawan ni Nyan noong nakaraan. Wala akong naibigay na regalo. Ito ang regalo ko. Para sa kaarawan ni Nyan. Kung hindi tatanggapin ni Nyan ito, magagalit ang tita. Salamat po, Titatsu. Ang galing mong magalang, Nyan. Titatsu, yung hawak niya, gusto ko. Lewensyan. Lewensyan, hindi ba dapat patay ka na? Paano ka, napatay na, nakakapagmalpa? Nakakatawa talaga. Bansia, sinabi ko na sa'yo dati, naglalaro lang siya at dinadaya ka. Nakakadiri. Akala ko pa naman, siya yung akademiko. Nagpanggap na may sakit, nagpakuha ng peking gwardiya ng gobernador, at nagsisinungaling pa sa espesyal na katulong ng gobernador. Lewensyan, tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Kapag nalaman ito ng gobernador, wala kang takas. Anong sinasabi mo? Hindi nagsinungaling si Ili. Ikaw na walang hiya, sumasabat ka pa? Nga, kung gusto mo si Lewensyan, baka may sira ka sa ulo. Lewensyan, bakit mo ako niloko? Umalis na tayo. Yan. Yan. Ikaw na batang hamog, hinampas mo siya niyan? Yan, anong ginagawa mo? Yan, anong ginagawa mo? Papa, hindi siya hinampas ni Nian. Alam ni Papa.
Gusto ko ng laruan. Yan, huwag kang umiyak. Tita Tsu, bibili tayo na mas maganda. Tignan mo, mas maganda. Ayaw. Yung hawak niya ang gusto ko. Gusto ko yun. Tita Tso, sinabi mong bibilhin mo ang gusto ko. Gusto ko yun, bilhin mo. Huwag kang matakot, anak. Tita Tso, kunin mo yung Barbie doll para sa akin. Pero yan, yun. Bansia, anong hinihintay mo? Nakita mo naman na nahampas siya niyan. Gusto ko. Gusto ko. Yan. Ibigay mo na ang laruan kay ate, okay? Ayaw. Ito ang regalo ni Tita Tso kay Nyan para sa kanyang kaarawan. Yan. Anak ko ito. Ay naku, ang cute-cute mo, patayin kita. Hoy, ano ginagawa mo? Itigil mo, pakawalan mo. Pakawalan mo ako, pakawalan. Liwenchan, ikaw ang nagtaksil sa akin. Nararapat lang ito sa iyo, Liwenchan. Dati sinabi ni Huaishi na nangangaliwa ka, ayaw ko maniwala. Gayon kitang-kita ko na totoo, lahat ayos. Walang puso ka ganyan ginawa mo, hindi ka nahiya sa akin. Hindi pa ako pumirma sa kasunduan ng paghihiwalay. Ngayon kasabi mo ganyan, ibigay sa akin ng laruan. Pag-isipan ko, bigyan kayo ng isa pang pagkakataon. Subansya. Nababaliw ka ba, anak mo ito, pinagbubuntis mo ng 10 buwan? Hindi ka karapat-dapat maging ina. Bansia kanina. Nangako ka kaya niyan, hindi ba? Sisiraan mo ba siya? Yan. Ibigay mo kay mama ang laruan. Subansya. Liwenchan, tignan mo nga. Kahit bata mas nakakaintindi pa sa iyo. Iyak ng yak ngayon, alam mo na kung sino ang pinakamahal ni Mama Tsu. Ano man ang gusto ko, ibibili ako ni Mama Tsu. Subansya. Narinig mo na. Ayaw na sa'yo ni Nyan. Ayaw na namin sa'yo. Itigil mo na yung pagmamataas mo. Sa inyo na ang mga gamit simula ngayon. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Huwag ka nang umiyak, Nyan. Tayo na. Uwi na tayo, bibilhan ka ni tatay mamaya. Mas maganda pa ng 1,000, 1,000,000 beses. Tayo na. Huwag kang aalis, hindi pa tayo hiwalay. Ako ang nanganak kay Nyan, ako pa rin. Ang tagapag-alaga niya, ano karapatan mong dalhin siya, Liwen? Hindi na ngayon. Hindi ka karapat-dapat maging ina. Impossible. Hindi ako pumirma sa kasunduan ng paghihiwalay, imposible. Mabuti naman anak, sa wakas. Nakalaya ka na sa kanila. Sa paghihiwalay na ito, Huaishi. Maglaan ng oras, pumunta kunin ang sertipiko. Bansia, gusto mo ba ng insik na kasalan? O kanluraning estilo ng kasalan? Maghahanda ako ng maaga. Subansia, kapag ikinasa na tayo, ang iyong mga ari-arian. Akin na lahat. Academician Lee. Bukas, magdaraos ang gobernador ng isang victory banquet para sa iyo. Espesyal na nag-imbita ng kosturera para pumunta dito at magpasadya ng suite para sa iyo. Sabihin mo sa gobernador. Sanay na ako sa simpleng buhay, hindi na kailangang mag-abala pa. Pwedeng simpleng damit lang. O CJ. Secretary Aksu. Nitong mga nakaraang araw. Salamat sa pag-aalaga mo kay Nyan. Kitang-kita ko na nagugustuhan ka ng batang ito. Si Nyan ay masunurin at mabait parang. Isang maliit na anghel na nagpapainit ng puso. Sa buhay na ito, mukhang ako na Nyan. Isang anghel na anak na babae. Matutuwa ako kahit sa panaginip. Nga. Nakakalungkot lang na bulag ang kanyang ina. Bansia. Tingnan mo itong balita, itong laawan. Side profile lang ang makikita. Ngunit bakit pa ang iyong kaibigang si Liwenchan? Ma'am, siya naman itong dakilang akademisyan na gumawa ng malaking kontribusyon para sa bansa. Isang malaking tao na makaka-impluwensya sa buong mundo. Paano naman magiging siya yun? Si Liwenchan. Lahat ng tao ay magkamukha kung titingnan sa gilid. Pero sinasabi sa balita,
Liwentian din ang pangalan niya. Tama pa rin sinabi ng nanay mo. Paano naman magiging siya yon? Sa mundong ito, napakaraming tao na nagngangalang Liwentian. Itong batang ito na umalis na, hindi pa rin tumitigil sa pagpapahira. Itay, matagal na siyang nawala. Huwag mo nang sabihin pa. Bansya, Paano mo may pagkatanggol iyong kaibigang si Liwensian na? iyong kaibigan. Ang tagal na nito, hindi mo pa rin siya nakakalimutan, di ba? Tia, huwag ninyo nang pagalitan si Bansya. Mabait lang talaga ang puso ni Bansya. Si Huaishi talaga ang marunong magsalita. Alam niyang pangalagaan si Bansya. Hindi katulad nung batang iyon. Walang masabi kahit ilang oras na. Bansya, ikaw at si Huaishi. Kailan ang kasal? Sa ngayon na. Tama ba, Bansya? Hintay muna tayo. Si Nanay Tsu ay hindi nakinig. Hindi siya katulad ng ibang mga nanay. Yan. Hey Jia. Anong ibang nanay? Ganito kasi, ang katrabaho ko, mahilig magbiro. Dagdag pa, si Yan na bata. Mula pagkabata, kulang sa pagmamahal ng ina, at nagnanais din ito. Kaya tawag niya ng nanay sa lahat, huwag ninyong isipin. Nakagulat ka. Kawa naman ang batang ito. Bansya, ang kasal ninyo ni Huaishi. Bilisan mo na. Alam ko. Nga pala Bansya, alam mo ba bukas? Ano ang sorpresa na inihanda ko para sa iyo? Huaishi ang romantiko mo talaga. May sorpresa pa. Ano yan? Sabihin mo na. Bukas, ang gobernador, sa balita, itong si Academician Lee. Magdaraos ng seremonya, mga kilalang tao ang inimbitahan. Plano kong dalhin kayong lahat, para maranasan ninyo, ang mataas na lipunan. Talaga? Kahit ordinaryong tao tulad namin, makakasali. Ako ay sekretarya ng gobernador, may kapangyarihan ako. Ang ganda, kaya kami ba'y nakikinabang sa iyo? Ang Huaishi namin talagang may kakayahan. Talaga bang hindi siya? Bansya. Ano ang nangyari sa iyo? Bakit ka palaging nawawala sa sarili? Tinatanong ka ni Huaishi. Alam ko na. Malamang pagod na pagod si Bansya. Ita, gusto namin munang magpahinga. Seg. Yan, sa harap ni Nanay Tsu. Huwag kang magsasalita ng basta-basta. Alam mo, kapag ikinasal na si Daddy sa kanya, makuha ang kanyang ari-arian. Hindi mo na kailangang magpanggap kasama si Daddy. Pero usapan kapag mayaman ka na. Araw-araw kang bibili ng masarap para sa akin. Huwag kang mag-alala. Hoy, kailan mo babayaran ang utang? Wait, bigyan mo ako ng 7 araw. 7 araw lang. Kapag ikinasal na ako kay Tsubansia, may pera na akong ibabayad sa iyo. 7 araw? Ginagawa mo akong tanga? Bigyan pa kita ng 7 araw. Pagkatapos nito, kung di ka pa nagbayad, babaliin ko ang mga binti mo. Seg. Salamat, Wei. Babayaan ko talaga. Ang sama ng babaeng ito na si Tsubansia. Di bang hiwalay na kayo? Bakit ka pa umaasa? Bukas, ilalantad ko ang totoong ikaw. Tingnan natin kung ano pa ang dahilan mo. Hoy, yan, dahan-dahan. Tita Tsu, bilisan mo. Hanap pa ako ng ganitong keke. Sino tong batang kalye? Kek ko yan. Batang kalye, walang nagmamahal. Hindi ako batang kalye. May tatay ako, pero tatay mo. Ayaw na sa'yo. Walang nanay na bata. Yan, huwag ka maniwala. Hindi ka noon. Batang kalye. Gusto ka ni Tita Tsu. At tatay mo. Ang nagmamahal sa'yo ng sobra. Tatay ko ang pinakamabuting tatay sa mundo. Yan. Man. Tita Tsu. Ikaw, pasanin, walang gustong umampon. Si Bansya, nahirapan lang. Para iwan ang tatay mong walang kwenta. Bakit kita nakita ulit dito? Napakasama na sewer. Ito ang Tita Tsu ko. Ako lang ang may Tita Tsu. Ayaw kong ibahagi si Tita Tsu sa iba. Ama, ikaw lang, yan, ang bunso ni Tita Tsu. Di ba, Bansya? Tita Tsu, ako lang ba ang bunso mo? Ang bait-bait mo, yan. Ikaw lang ang bunso ng pamilya namin, yan. Tsubansia, hindi ba sa tingin mo? Sobra ka na. Ganito ka ba maging ina? Sobra.
Tingnan mo ang sarili mo. Anong karapatan mo? Para sabihin kami ang mali. Party ito ng gobernador. Paano kayo nakapasok, mga pulubi? Mga walang imbitasyon, naglakas loob pumasok sa bahay ng gobernador. Guardia, palayasin tong dalawang to. Bakit kasama ng gobernador, yung batang yun? Impossible yan. Siya talaga. Li Wenshan. Tatay, sinabi nila, batang kalye ako, walang nagmamahal. Gusto nilang paalisin kami ni Tita Tso. Huwag kang matakot, Nyan. Nandito si Tatay Jiang. Sino ang maglalakas loob na paalisin ka? Ginoong Akademiko Li, yan ba ang dating asawa mo? Ayaw ko nang makipag-ugnayan pa sa kanya. Ji Li, pwede kayong hindi mag-alala. Ngunit dito sa gobernador, hindi ko hahayaan kayo at ang inyong anak na babae ay magdusa kahit kailanman. Gobernador, ano po ang sinabi ninyo? Atay Jiang? Li Wenshan, walang katulad na bayani ng bansa, bayani ng lahi. Ang anak ng bayani, syempre, ay anak ng bansa, lalo na sa aming mga makabayang mamamayan. Paano siya magiging isang batang ligaw? Kaming mga kasamahan, kaming lahat ay magulang ng batang bayani. May problema ka ba? Wawala. Imposible naman yan. Gobernador, tiyak na nagkamali kayo. Si Li Wenshan ay wala ng iba kundi isang manugang na pumasok sa aming pamilya. Paano siya magiging alang katulad na bayani ng bansa? Paano siya magiging bayani ng lahi? Ama, tumahimik ka. Maglakas loob kang hamakin ang walang katulad na bayani ng bansa. Dapat ka talagang paluin. Li Wenshan. Kaya totoo ang lahat ng sinabi nila. Simula pa noon, itinago mo sa akin at niloko mo ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Bakit hindi mo sinabi? Ginang Xu. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Mahal, nag-asawa na tayo. May isang bagay na hindi ko na itatago pa sa'yo. Sa totoo lang, ako ay isang akademiko. Mabibigyan kita ng anumang buhay na gusto mo. Maniwala ka sa akin. Sa araw pa mismo, huwag kang mag-imbento ng mga panaginip. Akademiko. Anong klaseng akademiko? Ang papayag na pumasok bilang manugang. Magsikap ka naman at matuto kay Huaizi. Magkaroon ka naman ng ambisyon. Sinabi mo sa akin, ako ang nagkamali. Bantia, Huwag mo kong hawakan. Chubantia, sasabihin ko sa'yo. Kahit na siya ay tunay na akademiko, ngayon, wala na siyang kinalaman. Sa'yo, ako na lang ang meron ka. Sino ang nagsabing walang kinalaman sa amin ang aming mabuting manugang? Kung hindi dahil sa'yo, paano kami magkakagalit ng aming mabuting manugang? Masamang tao. Umalis ka na. Ikaw, Mabuting manugang, lahat ay hindi pagkakaunawaan lang. Sabi mo bumalik ka na. Bakit hindi ka man lang dumalaw sa bahay? nga. Niyan. Tingnan mo ang batang ito, ilang araw pa lang lumisan. Bakit parang estranghero na sa lola? Ang layo naman. Wala na akong kinalaman sa inyo. Huwag niyo akong hadlangan na dumalo sa handaan. Anak, ikaw. Pamilyang usapan ito. Ano ba ang alam mo? Sino ang nagsabing magkakamag-anak tayo? Palayasin silang lahat. Bukod dito, simula ngayon, tanggalin ang lahat ng posisyon ni Gu Huaishi sa gobernador. Ang pagpapapasok ng isang taong may masamang hangarin sa gobernador, pagkukulang ko bilang gobernador. Ginoong Jiang, hindi ninyo pwedeng tanggalin ako. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Tinuturuan mo ba ako kung paano magdesisyon? Hindi ko kaya. Paumanhin. Kung hindi ka alis, at makakasagabal sa kasiyahan ni Academician Li at ni Nyan. Ako, ang gobernador, hindi ko kayo palalampasin. Halika, ilabas sila. Sex na. Bansia. Nanay. Umalis na tayo. Hiwalay na kami ni Li Wenshan. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Paanong walang kinalaman? Nanay ka pa rin ni Nyan. Tunay na ina at anak. Kahit basagin ang buto, makadugtong pa rin ang litid. Nyan, tawagin mo siyang nanay. Paano mo pinalaki ang bata? Sino ang nag-utos sa kanyang tawagin akong nanay? Nyan, ano ang tinawag mo sa akin kanina? Tita, Mukhang hindi kayo nakakaintindi ng salita. Ano? Lumabas kayong lahat. Ginoong Jiang. Bansia, mag-asawa na tayo ngayon, okay ba?
Mahal. Ang pagpapakasalan ka ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Para sa'yo, kayang-kaya kong isakripisyo ang buong mundo. Palang noon. Talagang isinakripisyo niya ang kanyang buong mundo para sa akin. Hindi ko ito pinahalagahan. Subansia, ano ang sinasabi mo? Guhuaishi, ika ang dahilan. Kung bakit ganito ang kalagayan ng aming bansiya ngayon. Gusto mo pang pakasalan ang aming bansiya. Panaginip lang iyan. Lumabas ka na sa bahay namin. Para magbigay daan sa aming mabuting manugang at kanyan. Matanda, palabasin mo siya. Sexna, dati, hindi naman ganoon ang sinasabi ninyo. Anong dati? Lagi naming sinasabi iyan. Si Lewentian lang ang nag-iisang manugang sa aming pamilya. Ikaw, ang galing mo lang magsalita. Alam ko na noon pa na wala kang puso at kaluluwa. Masamang tao. Si Bansia lang namin, masyadong mabait. Kaya naloko siya na masamang tulad mo. Bansia, may anak na kayo ni Wentian, siguradong may lugar ka pa rin. Sa puso niya. Puntahan mo siya, makiusap ka, pwede ba? Nakita nyo naman ang nangyari sa party kanina. Hindi ka kilala ni Liwentian. Kahit lumuhod ka pa, wala ring mangyayari. Tama, Nanay Tsu. Ngayon, tatay ko lang ang may gusto sa'yo. Magpakasal na kayo agad. Subansia, baliw ka ba? Sabihin ko sa'yo, kahit punitin mo yan, magpapakasal pa rin tayo. Bibigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos, ikakasal na tayo. Sa kasal, ililipat mo sa akin ang kumpanya at ari-arian. Ako na ang magtatrabaho. Ayaw na lang, mag-enjoy sa bahay. Ah, ikaw pala, Guhaishi. Sa wakas, lumabas din ang totoo. Ang target mo pala ay ang yaman ni Bansia. Huwag kang mag-asa. Nanay, huwag na. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Sumang-ayon ka ng pakasalan ako, tapos magbabago isip. Walang ganyan. Kung ayaw nyo pagkatapos, pipilitin ko. Bansia, tingnan mo siya. Buti na lang hindi ka sumang-ayon. Kung ka, siguradong lulupigin niya tayo. Kumpara kay Lewentian, parang langit at lupa ang pagkakaiba. Dati, ganyan din. Ang sinasabi mo kay Lewentian, ako naman, naloko din. Ng squatter na Guhuaishi na yan. Anak, ang importante ngayon na, ay bawiin ang ating mabuting manugang. Bansia, tama ang sinabi ng nanay mo. Alamin mo agad kung saan nakatira. Ngayon si Liwentian. Malaki na siyang siyentipiko ngayon, siguradong busi. Pero ikaw ang tunay na ina ng bata. Kapag pumunta ka para hanapin ang bata, walang dahilan para tanggihan kanya. Makinig ka, ito ay tungkol sa'yo, tungkol sa hinaharap ng pamilya nating Su. Ama, kung babalik ang ating mabuting manugang, matatakot pa ba si Guhuishi na magulo dito? Halika, bilis, bilis. Magbihis ka, ayusin mo ang sarili mo. Sexna, Ayos, naging akademiko ang manugang natin, tol. Parang panaginip lang ang pakiramdam. di ba? Parang panaginip nga. Pero listen, kapag bumalik siya, dapat mabait ka sa kanya. Siyempre naman. Wala nga akong contact number niya. Chu Bansia. Tama si Guhuaishi. Anong mukha pa ang ihaharap mo sa kanya? Bansia, may nahanap ka ba? Listen, kung hindi mo mahanap address na manugang, huwag ka nang umuwi. Hoy. Ikaw. Meron ka bang contact number ni Liwentian? Bansia, tama ba ang narinig ko? Asawa mo si Liwentian, bakit? Sa akin kahihingi ng number. Ako kasi. Parang nawala ko siya. Bakit ang lungkot? Akala ko naghiwalay na kayo. Mahal na mahal ka ni Tian, di niya kayang. Iwan ka. Teka, isesend ko sa'yo.
Ano to? Ito? Ito naman. Ang talino mo. Ang tinatawagan ay nasa kabilang linya. Pakihintay. Ang tinatawagan ay nasa kabilang linya. Pakihintay. Ang tinatawagan ay naka-power off. Tatay, sino yon? Importante ba? Hindi, telemarketer lang. Pwede ka bang makipaglaro sa amin? Siyempre, araw-araw na akong maglalaro sa'yo. Sir Lee, may problema. Ano yon? Hinabol ako ni MS Chu. Humingi ng address mo. Malamang papunta na sa'yo. Hayaan mo. Para maklaro na at di na maulit. Guguhitan kita ng Peppa Pig. Tara na. CJ, Ingat ka. Bakit ang bagal mo? yan, sumama ka kay Titakso. Sa loob. May bisita si Daddy. Size. Tara, yan. Tuloy ka. Subansya. Ano ba? Sabihin mo na lang. Wenchen. Tayo. Magkakabati pa kaya? Pakisuyo, pakiusap, sumama ka sa akin pauwi. Pumayag na ang mga magulang, siguradong mabuti na. Ang pakikitungo nila sa iyo at kay Nyan. Ayaw mo rin namang lumaki si Nyan. Nang walang nanay, di ba? Subansya, alam mo ba kung gaano? Kakatawa, kawalang hiya. Ang mga salitang iyan mula sa'yo. Nasaan ka noong may sakit si Nyan? Paano mo siya trinato? Noong siya ang lumalapit sa'yo. Nasaan ka noong kailangan ka ni Nyan? Mababayaran ko ang pagkukulang ko, pangako. Subansya, kung hindi ako akademiko. Pupunta ka pa ba rito para sabihin ito? Paumanhin. Umuwi ka na. Huwag ka nang bumalik. Paumanhin. Nyan, narinig mo na. Nagkamali ba ang tatay mo? Hindi, sapat na ang may tatay ako. Si Liwenchan, nasaan ang bayani ko? Ang mabuting manugang. Bakit hindi sumama? Hindi na siya babalik. Kailanman. Bakit ka ganyan? Sariling lalaki. Hindi mo maibalik. Wala akong kwenta. Wala talaga akong kwenta. Nawala ko pa ang asawa't anak ko. Nasisiyahan na ba kayo? Wala ba kayong kasalanan sa lahat ng ito? Alam ninyo kung paano ninyo itinrato si Liwenchan noong nandito siya. Ngayon, sa akin ninyo ibabagsak ang sisi. Subansya, ikaw ang may kasalanan. Hindi naman asawa ko si Liwenchan. Ano ang kasalanan ko? Teka, Bansia. Kalmahan mo muna. Lahat naman ay may solusyon. Baka, kung susubukan mo ulit, magbago isip niya. Kasalanan ko. Tama kayo. Anak, ano nang gagawin mo? Bilis, ibaba mo ang kusilyo. Ibalik mo yan. Huwag kang padalos-dalos. Bansia, ibalik mo yan. Kung may mangyari sa'yo, paano na kami ng tatay mo?
Anak ko, mahal na mahal kita. Nag-ambag muli si Academician Lee para sa bansa na nagpasulong sa ating military industry na nanguna sa mundo ng 30 taon. Hinihiling ng kumpensya na lubusang isagawa sa buong bansa ang pag-aral ng diwa ni Wenshan. Subansia, nakatingin ka pa rin sa dati mong asawa? Sabihin ko sa'yo, siya ngayon ay isang dakilang akademician, isang bayani. Wala kang pag-asa, kailanman. Gu Hueshi, anong ginagawa mo dito? Oras na, di ba? Subansia, dapat na tayong magparehistro. Bitawan mo siya, Gu Hueshi. Sabihin ko sa'yo, mas mamatay pa ako kaysa pakasalan ka. Sej, ikaw ang nagsabi niyan. Huwag kang magsisi sa huli. Pasok. Ano nang ginagawa ninyo? Kung hindi kayo makikinig, gagamitin ko ang sarili kong paraan. Sumunod kayo. Kayo. Kung gusto ninyong iligtas ang anak ninyo, bago ang alas 8 ng umaga bukas, magdeposito ng 10 milyon sa account ko, o kukunin ko ang buhay niya. Ano nang gagawin natin? Bilis, tawagan si Li Wenchen. Sa kanyang katayuan ngayon, siguradong maililigtas niya si Bansia. Tama, tatawagan ko siya. Wala akong numero niya. Bansia, ang cellphone ni Bansia. Bilis. Hello, ang tinatawagan ninyong numero ay kasalukuyang ginagamit. Ang tinatawagan ninyong numero ay kasalukuyang ginagamit. Sagutin mo. Ang tinatawagan ninyong numero ay kasalukuyang ginagamit. Kumonekta na. Ako na ang magsasalita. Hindi ka magaling magpaliwanag. Manugang, yung Guhuaishi. Ang hayop na yon. Dinala niya ang mga tao at kinidnap si Bansia. Ano nang gagawin natin? Pasensya na kayong dalawa, nasa meeting si Academician Lee. Ang kanyang cellphone ay pansamantalang nasa akin. At paulit-ulit naming ipinaalala sa inyong dalawa na si Academician Lee at si Subansia ay opisyal ng diborsihado. Wala na silang koneksyon. Ang relasyon ninyong mag-asawa na protektado ng batas, wala na. Ang manugang ninyo. Pakiayos ang pagtawag. Paalam. Academician Lee, Xiao Tzu, ano ba yang nagmamadali? Importante ang proyektong ito. May mahahalagang detalye pa akong tatalakayin kay Academician Lee. Academician Lee, may usapin ako tungkol sa dati mong asawa. Zhu Bansia. Lahat ng ito, kasalanan mo. Kung pinakasalan mo ako, makakakuha ako ng kalahati ng ari-arian. Malulutas ng maayos ang lahat. Hindi ako mapipilitang gawin ito. Hindi ka rin magdurusang ganito. Pero ayaw mong makinig. Nasa isip mo lang si Li Wenchen. Ang lalaking yun. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Bulag lang talaga ako noon. Kaya mabuti ako sa'yo. Pera lang ba ang gusto mo? Panaginip. Nakahanda na ang testamento ko sa kumpanya. Lahat ng ari-arian ko ay mapupunta kay Nyanyan. Para kay Nyanyan. Kahit ang mga magulang ko, hindi makakakuha ng kahit piso. Kahit mamatay ako, wala kang makukuhang sentimo. Walang hiya ka. Pakiusapan kita, kung hindi ibalik ng magulang mo ang pera bukas. Ipagbibili kita. Ibebenta kita. Ibebenta kita sa halagang 10 milyon. Narinig mo? Sugod. Sino yan? Wenshan.
Nagmamalasakit ka pa rin sa akin, di ba? Di ba? Nag-isip ka ng sobra. Kahit isang estranghero. Kung malaman kong nakidnap, ililigtas ko. At ikaw? Ayaw ko lang. Magkaroon ng panghinayang si Nyan Nyan sa hinaharap. Hindi ganoon. Mahal mo pa rin ako. Dahil mahal mo ako. Kaya ka pumunta dito, di ba? Huwag kang mag-imbento ng kung ano-ano. Subansya. Tandaan mo. Sa mundo, minsan lang ang tunay na pag-ibig. Nagkaroon ka noon. Pero di mo inalagaan. 3 duwag, nangidnap pa. Hindi pa ako kumikilos. Natakot na. Academician Su, ano ang gagawin sa 3 ito? Dahil nagkasala siya sa batas, sundin na lang natin ang proseso. Ipadala sa mga otoridad, hayaan ng batas ang humusga. Base sa pagkakaintindi ko, itong si Guhoishi ay isang paulit-ulit na kriminal. Niloko niya ang maaming babae. Malaki ang halaga at sugalero pa. Sa tingin ko, hindi na siya makakalabas habang buhay. Ang kanyang anak kailangan ilagay sa ampunan. Pinahamak nila ang aming si Nyan Nyan. Secretary Chu, may relasyon kayo? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Huwag. Bitawan mo ako. Si Lawentia na traitor. Naging mayaman, iniwan ang aming anak. Sana'y mabangga siya ng sasakyan. Mabangga siya. Halika na, Nyan Nyan. Tita Tsu, pwede ba kitang tawaging nanay? Nanay,